Reyna ng pag-ibig. Si Maria ay tinatawag na Reyna ng pag-ibig dahil sa kanyang buhay ay napuno ng walang limbot na pagmamahal at malasakit sa iba. Malalim ang kanyang mga malasakit sa mga nasa paligid niya mula sa pag-ibig ng Isabel sa panahon ng pagbubuntis nito hanggang sa pamamagitan para sa mag-asawa sa kasalan. Slow. Si Maria ay kilala bilang Reyna ng Katarungan dahil nabuhay siya ng natubos na pagsunod sa katotohanan at kapurihan ng Diyos. Tinanggap niya ang kalooban ng Diyos ng may kababaang loob at palaging pinipili kung ano ang tama at banal. Ang kanyang buhay ay sumasalalong sa katarungan na nagmumula sa tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Reyna Abogado, tagapagtanggol. Ang titulong ito ay Wala abogado? kay Maria sa Reyna ng Kapayapaan. Slowly. Ang titulong ito ay sinasabi ng Reyna ng Kapayapaan, isa sa mga huling marangal na titulong binabanggit sa litranan ng Loreto. Sinasalamin niya ang malalim na biblikal na konsepto ng shalom. Hindi lamang kawalan ng gulo, hindi ang pagkakaroon ng banal na pagkakaisa, ang loob na katahimikan at magkikipagkasundo sa Diyos. Ang kasaysayan, ang kanyang paglahok sa natarusan ay nagsisilbing panalangin para sa kapayapaan sa loob ng mga pamilya, komunidad, at ang buong bansa. Reyna de las Flores, bilang mga bulaklak. Smile. Gaya ng paghihiwatig ng kanyang titulo, siya ang literal na reyna ng pagdiriwang ng Flores de Mayo. Habang ang ibang mga reyna ay kumakatawan sa mga makasaysayang katauhan o partikular na doktrina, ang Reyna de las Flores ang kumakatawan sa rurok o magkatapos ng isang buwang pag-aalay ng bulaklak ng Panginoon. Sinasabisan niya si Panginoon ng mystical rose, ang pinakamaganda at pinaka-perfectong likha ng Diyos. Ipinagdiriwang niya ang buhay, ang sanglilikha, ang mga pinakagandahan ng tagsibol, at ang espiritual na pagbuka o paglago ng mga kabutihang asal sa buhay ng isang Kristiyano. Wait. Reyna Veronica. Ang pagkulit ito Slowly, ay ate. sa mga titilong Marian upang pangalan si Santa Veronica, ang matapang na babae mula sa Jerusalem, na ayon sa tradisyong Kristiyano ay lumabas mula sa nag-aalipustang karamihan sa kahabaan ng Via Dolorosa, daan na krus, upang pahiran ng pawis at tubo sa mukha ni Jesus. Ang kanyang ginawa ay nagpapakita ng pinakamataas na uri ng Kristiyanong pagdamay, lakas ng loob sa harap ng pag-uusig at pag-alis ng mga nagdurusa. Ang pangalang Veronica mismo ay nagmula sa mga salitang Latin na vera icon, nangangulugang tulad ng tao. Reyna Esther. Nakatawa ni Reyna Esther ang ngayong Hudyo sa grupong tipan na napakasawa ni Hari Xerxes ng Persia. Noong may isang utusan ang hari na nagbanta sa paglibot ng lahat ng mga gusto ng imperyo, itataya ni Esther ang kanyang sarili ng buhay sa pamamagitan ng pagtuta sa kanyang buhay ng walang panyayang ang makaawa sa kanyang lahi na siya ang ligtas sa kanilang sa mundo. Sa Katolisismo, si Esther ay tinulong na paunang bigyan or shadow sa Birheng Maria. Silang dalawa ay magpapabang babae na tinaas sa pagiging maharlika upang pamamagitan para sa kaligtasan ng kanilang bayan. Kinakatawan din niya ang pangunahing nagtulong na pagiging maingat, prudence, at katapangan ng pamumuno. Reyna de los Labios, Reyna ng
sa Luha, Rosario. Ang titulong ito ay ang kanina magkakasama Slow. Rosario. Rihina sa Rosario. Ito ay isang napakahalagang titulo ng sa Pilipinas na madalas nagsagamit bilang Pedro Amante de Maria, bayang sumisita kay Maria. Pinaparangamit nito ang Rosario bilang isang makapangyarihang espiritual na sandata para sa meditasyon, kapayapaan at proteksyon. Ang kanyang paglahok ay nagugunita sa kapwa sa teolonikong misteryo ng Rosario at sa mga makasaysayang kaganapan tulad ng mga tagumpay sa labanan ng dagat noong ka-17th siglo sa Nanaval de Manila. Naiugnay ang mga persong Espanyol Pilipino sa makaimalang pamamagitan at mahal na ina ng Rosario. Reina de las Virgenes, Reina ng mga Virgen. Pinagdiriwang ang titulong ito ang kabilisayan ng Maria at ang kanyang papel bilang pinakamataas na huwaran ng ginalagang buhay, consecrated life, at kabanalan. Sa tradisyong Katoliko, Hindi ka makalakad. Baba mo. siya ang Birhen ng mga Birhen na nagbibigay inspirasyon sa walang katilaang mga santo sa buong kasaysayan ay alay ang kanyang Reina Emperatriz Elena. Ang pinakadakilang titulo. Ito ay kumakatawan sa pagpolitika at imperial na kalinga ni Santa Elena. Bago siya naging isang banal na Pilipino, siya ang Augusta at Emperatriz ng Imperyo Romano. Binibigyan din ng titulong ito ang kanyang magpapakalaking kapangyarihan sa lupa, pagkahal at prestigyoso. Gusto rin ay ginamit niya upang protektahan ng mga Kristiyano, magpatayo ng mga dakilang basilika at itaas ang pananampalatayang Kristiyano sa buong panuran ng mundo. So cute. Heidi, you walk with her. You walk with her also, okay? Cute naman. Reina Elena, Santa Elena, ang nakatukas ng banal na krus. Ang titulong ito ay kumakatawan sa Elena sa kanyang papel bilang isang manalisip at teologo at santa. Sa uling bahagi ng kanyang buhay, naglakbay siya sa banal na lupa, Holy Land, upang hanapin ang mga sanggaling lugar ng mga Kristiyano. Ayon sa tradisyon, natagumpay ng nahukay at natagpuan ang banal na krus na nakabaon sa ilalim ng isang templo. Sa posisyon, siya ang bituin ng paraga